die. Hey, swing those hips around. Can't stop, roll back down. My ladies, short, tall, thin or wide, always down and ready to ride. One by one, billion by billion, been holding up half the sky. Raise your hand if you're ready and willing, if you know it's time. Time for a girl on time. Time for a girl on time. Time for a girl on time. Whether you're ready or not, time for a girl. Break free of history. This train is racing straight ahead. No man can do like I can. I'm the queen of the land. Haters gonna hate. Won't be sorry now. Shoot me down, but I'll rise again. I'm laying down the law, and you've been served. One by one, billion by billion, been holding up half the sky. Raise your hand if you're ready and willing, if you know it's time. Time for a girl on time. Time for a girl on time. Time for a girl on time. Whether you're ready or not, time for a girl on time. Whether you're ready or not, time for a girl on time. Sa nila na nagdadalang tao si Aya. Sa pagkakataong ito ay nagawa pa ring magtimpi ng ama, hindi sinumbatan ang dalagang nagkamali. Masakit para sa isang ina ang sinapit ng kanyang anak, ngunit masaya sa kaloobang tinanggap iyon ni Busyang. Baka sakaling magbago si Aya kung ito ay isa ring ina. Datapwat mali siya ng akala, sapagkat ang anak ay hindi nagbago. Nangyari pa na nagmistula itong Reyna kung utusan ng ama at ina. Madalas ang anak pa ang nagagalit kapag ang pagkaing maibigay ay hindi kaagad maibibigay. Isang araw, kararating pa lamang ng mag-asawa mula sa pagtitinda ng gulay, galing sa kwarto at lumabas si Aya at hinihingi ang pinabiling prutas. Humingi ng paumanhin ang inang nakalimutan, subalit nagsiklab sa galit ang anak na sutil. "Pwe, pangit na nga kayo, ay mangmang pa, walang silbi, bumalik ka sa bayan ngayon din," bulyaw nito sa ina. Kagyat na sumagot ang amang nagngingit-ngit, ngunit siya man ay pinagwikaan din ni Aya. Ang kasamaan ng anak ay kaya pa nilang pagtiisan, ngunit ang panglalait at paghamak sa kanila bilang magulang ay hindi na niya mapapalampas. Labis-labis ang ginawa nilang pagbibigay, hindi naman sila nagkulang ng pangaral at pagtuturo kay Aya. Subalit, bakit lumaki itong matigas ang ulo? Sa sama ng loob ang ama, ang irog na anak ay kanyang naitulak. Sa pagkakatumba ni Aya ay nanlilisik pa ang mga matang tumingin sa ama. "Papatayin ko kayo pagbabanta nito habang tumatayo. Kung kasamaan pa rin ang nasa iyong pag-iisip, sana'y huwag ka nang makatayo." Ito ang nabigkas ni Waldo. Mga katagang mula sa kanyang puso na punong-puno ng hinanakit. Dinig ng langit ang hiling ni Waldo upang ang paghihirap nila ay mabigyan ng wakas. Ang parusang angkop sa suwail na anak ay iginawad. Hindi na nga nakatindig si Aya at sa inis nito ay gumapang patungong hagdan.
Lumayo kayo sa akin, wala akong magulang tulad ninyo. Lalayas na ako sa bahay na ito. Tandaan ninyo, kapag nagkaroon ako ng pagkakataon, papatayin ko kayo. Pagkapang na bumaba ng hagdan ng anak. Sa pagsayad ng mga kamay nito sa lupa ay unti-unting nagbago. Nagkataon naman na may mga nagdaraan at kitang-kita nila ang nagaganap sa nagdadalang taong si Aya. Parang itinulo sa pagkakatayo ang mag-asawa at di malaman ang gagawin. Diyos ko, ano po itong nangyayari sa aming anak? Napasigaw ang mga nag-oosyoso. Dambuhalang bayawak ang sigaw ng mga tao. Subalit sa kabangisang ipinakita nito ng sakmalin ang nakataling kambing ay napagtanto nilang hindi bayawak kundi mabangis na hayop. Sa takot mamatay ay nagmamadaling tumakas si Aya. Mula noon, buwaya na ang tawag dito. Ang galit ng unang buwaya sa kanyang mga magulang at sa tao ay nagpasalin-salin sa lahat ng buwaya hanggang sa kasalukuyan na panahon. At yan ang kwento at alamat ng pinagmulan ng buwaya. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe to our channel. Pakihit na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago nating kwento. Thank you. God bless and bye-bye.